rin po akong nakakapakinig sa DWXI. Ngunit 1992 lamang ako nagsimulang dumalo sa ating lingguhang gawain. Nakakaintindihan ba tayo? Huwag ka namang magalit. Hindi naman natin dapat pag-awayan si El Shaddai eh. Mabuti talo mo. Oh, Simeon, saan ka pupunta? Ganap na mautangan. Ay naku, mangungutang na naman si Simeon. Panginoon, tulungan mo po ako. Kailangang maunawaan niyang mali ang mangutang. Nay! Oh, Ano ba yung Nomer. kinakagalit ni Itay? Narinig ko nagtalo kayo. Hindi naman anak. Sinasama ko kasi siya sa gawain ngayong darating na Sabado. Ayun, ayaw pa rin niya. Kayo naman kasi. Bakit kailangan pilitin niyo siya? Hindi ba si Brother Mike mismo ang may sabi? Ang ayaw, huwag pilitin. Basta patuloy silang idalangin. Dahil si Lord ang bahalang umipo at tumawag sa kanila. Nako, kung sa bagay, natutuwa ako, Nomer. Natatanim na rin sa isip mo ang mga napapakinggan natin sa gawain. Siyempre naman, Inay. Yan nga ang dahilan kung bakit nakagraduate ako sa college. Praise God. Kung sa sarili ko lang, Inay, baka natalo na ako ng mga problema natin. Lalo pa sabay kayong nawalan ng trabaho ni Itay. Pero, alam niyo na sa tulong at gabi ni El Shaddai, eto nga, at nakagraduate din ako. Isa na lang ang kulang. Isa na lang ang kulang. Ano yun? Trabaho. Ay naku anak, huwag kang mainip. Darating. Amen, Inay. Darating ang trabaho. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa amin rin ng tatay mo. At ngayon, sa pagpapatuloy na liwanag sa landas ng buhay. Cindy? Bakit tahimik ka? Teacher Emma, kayo ho pala. Habang nagkakagulo sa loob ng classroom, pinag-uusapan nila kung anong isusuot sa junior-senior prom. Ikaw naman, nag-iisa rito. May problema ka ba, Iha? Oh, wala ka sigurong isusuot. Okay lang po yun. Hindi naman importante sa akin kung makadalo ho ako sa junior-senior prom eh. Kung ganun, anong problema? Okay naman ang mga grades mo Natitiyak ko maraming maiinggit sa'yo ngayon na mga classmates mo. Salamat po, Teacher Emma. Bakit ka nga tahimik at nag-iisa rito? Sa totoo lang ho, nanghihinayang po kasi ako sa pinaghirapan ko eh. Matataas nga po yung grades ko. Pero mukhang hindi naman ho ako makakapagpatuloy sa college. Bakit naman? Pareho pong walang trabaho ngayon sa naitay at inay. Hindi problema yan. Sure, Emma? Don't worry, mag-i-inquire ako sa mga co-teachers ko. Baka matulungan kita with some form of scholarship. Talaga po, Ma? Yes, kaya tigilan mo na yung pag-aalala. Enjoy your barkada while you can. Dahil pag nakagraduate kayo, magkakahiwa-hiwalay na rin kayo. Yes, ma'am. And thank you very much po talaga, Teacher Emma. Binigyan niyo po ako ng pag-asa. Alam mo, Cindy, tama naman ang teacher mo eh. Pakiabot mo ngayong pandesal. Heto ko yun, Omar. Tsaka alam mo, isa pa, kapag nagkatrabaho ako, hindi naman kita pababayaan eh. Tutulungan kita mag-aral. Talaga, kuya? Amen. Pareho naman kayo ni Inay. Palaging masaya. Parang ganun-ganun lang ang problema natin. Samantalang, may edad na pareho sa naitay at inay. Mahirap na silang makahanap pa ng trabaho na permanente. Cindy, dapat lang tayong maging masaya. Dahil kahit walang trabaho sina inay at itay, may mga gamit ang bahay na ito, di ba? Nakakabayad tayo sa kuryente, tubig, at marami pang pagpapala. Yung sabi niya, makontento tayo sa kung anong meron sa atin. Dahil kapag nakita ni Lord na
mapagkakatiwalaan ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan ka rin niya dun sa malaking bagay. Hay nako, Kuya Nomer. Nahawa ka na nga talaga kay inay. At dapat, mahawa ka rin sa amin para maakay natin si Itay. Ako na nga lang akong piniitay. Iiwanan ko pa siya. Si hindi naman wala namang masama sa El Shaddai. Huwag kang maniwala kay Itay na ibang reliyon ito. Katunayan halo-halong dumadalo doon. May Muslim, Iglesia, Protestante. Pero nakakarami pa rin ang Katoliko. At palaging may misa bago mag-healing message. Kuya naman, pati ba tayo magtatalo tungkol dyan? Okay. Wala na akong sasabihin. Ayokong magalit sa akin ang dear sister ko Ay, salamat. Basta, don't worry. Just be happy. The Lord will take care of your studies. Amen. Ay, ano ba yung nasabi ko? Amen talaga. Nahawa na yata si Cindy sa panganay natin, ha? Paanong nahahawa? Pa-emen na rin yung isa. Hoy, Edita, hindi ko gusto itong nangyayari, ha? Hinihila mo ang buong pamilya natin sa paniniwalang ko Ang Panginoon na ang gumawa noon, Simeon. Hindi ako. Hayang ka na naman sa kalukuhang pangatwiran mo. Yun ang tinatawag na transferring of spirit. O ngayon naman, may transferring of spirit ka pa. Ay, nako, hindi yun masama. Sa simpleng paliwanag, kung ang isang tao, lagi siyang may spirit of joy, yun ay nasasalin sa kausap niya. Halimbawa, kung malungkot ang isang tao, at hihingi siya ng payo sa isang taong malungkot din, ay nako, ay lalo magsisikip ang dibdib niya. Pero kung ang isang taong masayahin at matibay ang pananalig sa Diyos ang makakausap niya, mahahawahan siya nito. Mapapalakas ang loob niya. Magkakaroon siya ng pag-asa. Yun ang nangyari kay Cindy. Sige na. Mabuti pa, madulog na lang tayo. Kapag nakinig pa ako sa'yo ng nakinig makumbinsi mo makumbinsi. Praise God. Amen. Sige na. Patay mo ng ilaw para mabawasan ng babayaran natin sa kuryente. Magandang umaga ho, Manong Pedring. Oy, Edita! Kumusta? Gusto niyo raw ho akong makausap, kaya narito lang po ako. Ay, oo. Halika, nabalita ko kasing wala kayong trabaho mag-asawa. Ay, oo nga ho. Oy, halika. Maupo ka. Ay, naku, salamat po. Tatanong ko lang sana, baka interesado kayong mag-asawa na maghahinti ng lupa. O kaya lupa't bahay. Realty agents po? Yun na nga. Oo. Ay, nako. Pero bago kayo magtrabaho sa akin, dumalo muna kayo ng training o seminar para maging lisensyado kayo at may wasang lukuhin ng dapat ninyong tanggaping komisyon. Purihin ng Diyos. Ay, sige po. Ngayon pa lang po, tinatanggap ko na. Natitiyak ko po, gusto rin ni Simeon ang inaalok ninyo. Kung ganun asahan ko kayo sa mga lawa. Aba, opo. Naku, salamat po, Manong Pedring. Pagpalain kayo ng Panginoon dahil dito. Totoo, Kuya Nomer. Sina Itay at inay pa nga ang inalok ng trabaho. Amen, Cindy. Di ba isang Himalayan? Oo nga. Mukhang totoo nga naghihimala ang El Shaddai na sinasabi niyo. Talaga? Sandali baka sa akin yan Sasagutin ko na.
Hello? Yes? Oh, dito nga. Ako yun, ako. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Whew. Ayos. Kuya, sino ba yung tumawag? Cindy, Puro yes lang naririnig ko sa'yo eh. isa pang answer player. Ano, kuya? Oo, talagang makakapag-college ka na. Trabaho yun, kuya. Amen! Pinagre-report na ako sa Lunes. Natanggap na ako sa inaplayan ko. Praise the Lord talaga, Cindy. Praise the Lord! Wala akong hilig sa ganyang trabaho. Sa palaran. At sa lahat ng ayaw ko, yung nambobola ng tao. Paanong nambobola? O hindi ba? Para makabenta ka ng isang lote o bahay. Siyempre, papalabukan mo ng magagandang description, mga paliwanag, yung pangit na bahay, pagagandahin mo, ilalarawan mo ang kinalalagyan ng lupa at bahay. Kahit hindi totoo. Nako, itong taong ito. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi pinagpala ng Panginoon ang trabaho natin. Trabaho mo lang. Dahil wala akong planong maging ahente ng kahit ano. O edi huwag. Hindi ka naman pinipilit eh. Huwag ka na nga sumimangot. Ang importante, may trabaho na ako. Paano ka nga kikita? Aber? Oh, Sige, ipaliwanag mo nga sa akin. Paano kung wala kang mabenta? Di wala kang komisyon. At kapag wala kang komisyon, wakang kita. Ganun lang yun, kasimple. sa tulong ng Panginoon, makakabenta ako. At inaangking ko na rin yun, Simeon. Dito sa trabahong ito, dito tayo makakabili ng pangarap nating sariling bahay at lupa. Pakipaliwanag mo nga sa akin ang mga nakasulat sa titulong ito, Edita. Malabo na kasing mata ko eh. Ay, eto ho, Mrs. Roque. Saan Narito ba? ang pangalan ng mga anak ninyo. Ah, Nakasulat ho sa titulong ito. aba, bakit pangalan nila nakasulat dyan? Ay, nakalimutan nyo na ho ba? Inilipat ninyo sa pangalan nila ang pangalan ng titulo. Ay, ganun ba? Oo. Kaya kailangan hingin ninyo ang pahintulot nila para maibenta ito. Nako, paano yan? Nasa Amerika na sila. Gustong-gusto ho kasi ng buyer ko ang location ng lupa ninyo. Pahig naman ako, Edita. Pero sabi mo, kailangan magbigay din ng pahintulot ang aking mga anak. Hindi bali po. May solusyon po riyan. Paano? Sulatan niyo po sila. At humingi kayo ng special power of attorney. O kaya ikonsulta rin po natin sa abogado para naman po sigurado tayo. Ganun ba? Sige. Ikaw ang bahala. Natitiyak kung papayag rin naman ang aking mga anak dahil wala na silang planong bumalik dito sa Pilipinas. Sige, kain na kayo. Dahil bukas, may bayad na yan. Wala na yan, handa namin bukas. Itay, mukhang malaki talagang nakomisyon ni Inay ah. Bigla tayo nagpesta dito sa bahay. Hindi naman kalaki yan, anak. Pagpapasalamat daw niya ito kay Isabel kasi kumita nga siya. Kaya siya naghanda. Nako, Itay, siguradong nagbigay na ng ikapu si Inay. Ikaw po? Hindi niyo alam yun, Itay? Napag-usapan na namin yan minsan, pero... Naku, kailang mag-usap kami mamaya. Ay, may malaking kalokohan yan. Ibigay niyan 10% na nakuha niyang komisyon. Mas malaki pa sa tax yan.
piso? Amen! Oh my God! Ika-10 bahagi ng 50,000 piso. O anong masama doon? Anong masama? Abay, dapat ibinayad na natin yung sa partnet para sa susunod na buwan. Wala na tayong problema. Eh, may natira pa naman eh. Ay, Diyos ko. At yan ang titipirin natin hanggang makapag-close deal uli ako. Naku, nababaliw ka na, Edith, ha? Masyado kang makasampalataya. Masyado ginagawa mo yung sobrang na, abay, ibang klase nga. Naku naman, Simeon, huwag ka namang magalit. Ang pagsunod ko sa Diyos ay siyang magiging susi para tayo pagpalain. Ano pagpalain? Katangahan niyang ginawa mo. Simeon! Abay, malaking katangahan nito, eh. Biro mo, 5,000 piso, ibinigay mo lang doon. Ay, naku, Panginoon ko. Aba, ang hirap kita. Patawarin mo po ang asawa ko. Bawiin mo. Gisingin mo na po siya Di ba? para 5,000? magkaisa Oh ng my buo God! naming pamilya sa paglilingkod sa'yo. Tayong lahat, nang marinig natin sa impila ng DWXI ang salitang nagbibigay buhay, so nagkaroon tayo ng hangaring hanapin yun. Amen? So hanggang sa mayroon nagdidilig noon. So yung nagdilig, yung nagasik at nagdilig, parihas na may gantimpala ang Panginoon. Ngayon, hindi nga lang pantay-pantay, sapagkat according to His own labor daw eh. Kung paano tayo nagpunyag eh. For example, dito sa ating gawain, yung nakatagal ng tayo, yan, yung pagtatayong yan. Siyempre, higit ang gantimpalang tatanggapin yan. Amen? Yung namang tayo po, may gantimpala rin yun. Subalit, iba doon sa natanggap noong talagang nanindigan. Ano? Hindi pinaupo, di nakatayo. Amen? At saka naman, doon naman sa, yung pag sinasabi natin po rin Panginoon, nakaganon lang siya, hindi siya nagpupuri sa Panginoon, kaunti din ang biyaya noon. Amen? According to its own labor yan. Yun naman pumalakpak ng pagganon, diba? Ayun yan eh. May gantimpala rin yun, pero hindi kagaya nung pumapalakpak ng tulo talaga. Amen? Ay, purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tingnan nyo ha, natututo na tayo ng paano mabuhay ng ganap at kasiyasiya. Amen? So lahat ng bagay, alam mo, kasi lahat ng bagay na ginagawa ng tao, napapansin ng Diyos yan. Yung pag-awit nyo, yung pagtayo-tayo nyo dyan, no? Yung paglabas-pasok nyo dyan. Nakikita mo ba ginawa yan? Ano po na yan eh. Pag sa inyo, may lumabas dyan, may deduction ng Panginoon doon. Ay, pero yung nanatili doon, tsak yun, siksik-liglig, umapaw. Ang biyayang bibigay ng Panginoon. Amen? Magandang umaga ho. Magandang umaga rin po. Teka, hindi ba ikaw ang teacher ni Cindy? Ako nga po. Nariyan ho ba siya? Ay naku, umalis na siya. Kasama ng kuya niya. Kukuha kasi siya ng entrance exam para sa college. Ay naku. Ganun ho ba? Mrs., kung pwede ho, pag dumating si Cindy, patawagin niyo sa akin ha. Importante ho kasi. Tungkol ho ba saan? Kung pwede ho, huwag niyo munang sasabihin, ha. Gusto ko siyang sorpresahin. Tungkol ho kasi doon sa... Mrs., pasado siya doon sa inaplayan niyang scholarship. Aba, praise God! Kaya, huwag na po kayong mag-alala para sa college. May sasagot ng sponsor. Ay, naku! Talagang mabuti si Lord!
Bakit kasi binuhat mo? Itinutulak lang yan. Oo nga naman, Kuya Nomer. Inay talaga, bakit hindi niyo ba sinabi kagad? Paano Gustong-gusto mo na talagang maipasok yung gamit din eh. Oo nga naman, Kuya Nomer. Kaya nga may gulong yan, tignan mo. Tapos ng kabubuhat natin. Hoy, huwag kayo magkwentuhan dyan, oh. Hindi ako makapasok nakaharap tong cabinet sa pinto. Ay, nako, oo nga pala. Excited kasi kami ni Itay. Oo. Ang ganda pala nitong bahay na lilipatan natin, Ang laki. Talaga. O, ayan, pumasok ka na. Ayan. Ay, nako. Akala ko cabinet lang yung nakaharang Si John Blitz pala nakaharang din dun yung kapitbahay natin Akalain mo, parang kailan lang, palagi akong kinakantsaw nitong nanay ninyo. Itay, paano naman 5 taong isinulat sa prayer request ni Inay yan. Ngayon, answered prayer na. Bigay ni Lord ang bahay at lupang ito. At hindi magtatagal. Graduation ko naman sa college. Hindi natin tatanggapin ang mga blessing na ito kung hindi kay El Shaddai. Praise the Lord! Masasabi ko, Brother Mike, ginantimpalaan ni Lord ang aming pagtsatsaga at patuloy na panalangin. Higit sa lahat, sama-sama na po kami sa pagdalo ng ating gawain. Amen. Your sister in Christ, Edita.